Nakita ko lang to kanina kaya gusto ko lang i-share, mga clear. Okay? Kumpiyansa pa rin si Ombudsman Boyeng Remulla sa ICI kahit na bumitiw na sa tungkulin dito si dating DPWH Secretary Babe Singson na tinitingala na pinaka may kredibilidad sa grupo. Noon, ba't naman pinaka? Lahat naman sila may kredibilidad. Lahat naman may kredibilidad. Kaya nga yung pinili ng Pangulo, lahat naman niya may kredibilidad. For me, wala namang pinaka. Wala naman yung hindi masyado. Parang lahat naman pantay-pantay. Iba-iba yung kanilang Iba-iba yung kanilang expertise. Ang chairman dyan, mga kitanda natin, dating Supreme Court Justice. Diba? Pero habang anya nakasandal din sila sa mga rekomendasyon ng ICI, ay mayroon pa rin namang independent assessment ang Ombudsman. At kahit na ang ICI mismo ay pwedeng imbestigahan kung may report ng irregularidad. Ito nga mga kris, sabi ko nga, di ba? Yung ICI kasi talaga pantulong ito. Kaya kasi even before, ito dati, sabi na, bakit, di ba ito yung unang tanong sa atin nung sa press briefing Bakit may ICI pa? May ombudsman naman, may NBI. Yun yung unang tanong katulad naman natin ito po ay hindi po redundancy. Ito ay para po sila mismo ay mag-concentrate sa pag-iipon ng mga dokumento, para mag-gather ng mga evidence, para madali na po sa ombudsman o sa DOJ na aralin ang mga dokumento. Kasi pag dumani yan sa ICI, ibig sabihin na vet yan, wala nang peking dokumento dyan, di ba? So madali na sa DOJ, sa Sandigan Bayan, na aralin yung mga dokumento na pinasa ng ICI. Kasi nanggaling na sa pag-iimbestiga. So yun yung makakatulong. Di ba? Ito nga damn if you do, damn if you don't Sabi ng ibang tao dati, bakit may ICI pa? Redundancy yan, redundancy. So pagsasagot tayo, hindi po siya redundant, walang redundancy, kasi sila ay mag-iipon lang ng mga dokumento, saka ipapasa sa ombudsman or sa DOJ. Kasi ang ombudsman ay maraming trabaho. Sabi natin, hindi lang flood control projects, hindi lang infrastructure ng mga anomalya ang kanilang iniimbestigahan. Pero with the ICI, concentrated sila dyan. Infrastructure, flood control projects, so madali na yan. Diba? Pero tapos, nung meron namang ICI na, sabi niya, ba't hindi dagdagan ng power? Dagdagan ng mas maraming power. Yun naman na nagkakaroon ng redundancy. Kasi yung talaga nag-i-investigate para sa issue ng corruption ay ombudsman. Saka DOJ. So, depende, again, salary grade, 27. Or higher, sa Sandigan Bayan. So, ganun po. So, alam mo yun, parang, ang hirap i-please ng tao. Alam mo yun, ang nakikita ko sa ngayon, gagawin ng Pangulo yung ito. Kasi ito yung suggestion. Okay, aralin. Okay, go. Tapos pipintasan. Walang satisfaction. Diba? Ayaw hayaan na yung ICI, sasabihin nila, bakit yung ICI? Walang power. Bakit yung ICI? Hindi nagkakaroon ng hearing ng live stream. Bakit ngayon may live stream? Bakit? Ito sabi kanina, tanong sa akin kanina, bakit daw yung ICI pag nagtanong ang lamya? Alam mo, hindi mauubusan ng reklamo ang tao. Kaya nga siguro ayaw nila ng live stream, gusto nila concentrated sila sa pag-iimbestiga kasi puro kayo pintas. Hindi naman mga clear. Yung mga tao, puro pintas. Wala nang naging magandang gawa. Hindi ba napansin? Ang Pangulo nagpapaimbestiga. Pipintasan. Pag hindi nagpaimbestiga, pipintasan din. Pag nagpaimbestiga na kanyang mga tao, pipintasan din. Wala na naging magandang gawa. Doon sa mga destabilizers. Doon sa mga bashers. Sa mga fake news peddlers. Sa mga obstructionists. Yung mga nag-a-agitate dyan. Wala tayong nakitang magandang ginawa. Diba? Lahat ng ginawa ng Pangulo, lahat sa kanila hindi maganda. Lahat may pintas. Ito na lang. Example na lang ito, maliban sa ICI. 20 pesos na bigas. Pinag-aralan. Gumanda ang ani ng mga magsasaka. Hindi mo kaya 20 pesos na bigas, hindi mo kaya 20 pesos na bigas. Kinaya. Sa kadiwa. Dumadami na yung mga beneficiaries. Diba? Meron na yung mga minimum wage earners, hindi lang yung mga solo parents, May minimum wage earners, may mga magsasaka, may mga mangingisda. Dinadagdagan ang mga magbe-benefit ng 20 pesos na bigas. Bago yan nilabas, anong pintas? Wala, pangit yan. Diba? Para yan, pangkaing hayop yan, sabi ni Vice Presidente.
Na ngayon na namamayagpag ngayon ng 20 pesos na bigas at maganda. Iba na namang issue. Di ba? Never sila magsasalita ng maganda sa Pangulo. ICI, pagod na pagod yung mga tao dito. Upload of UST, di ba? Kung paano sila magtrabaho. Lahat may pintas. Di ba? Kesyo, we want transparency. We want accountability. Hindi nyo nga yan sinigaw nung dating panahon ni dating Pangulo Duterte. Formally, sumigaw ba kayo ng accountability? Yung mga tao doon, namamayagpag ang gaganda ng mga sasakyan na i-post? May nag-rally ba? Wala. Meron bang namintas na malalaking grupo? Wala. Diba? Kaya tuloy si Secretary Babe Singson, napapahaso na dahil tuwing magtatrabaho, pinipintasan pa. Diba? I-question kanina yun sa akin dahil daw yung mga tao, ba't daw ang lamya, sobrang bait. Yun yung style nila ng pagtatanong Hindi naman yung style ng tulad na, kulong yan, contempt. Sabi na tao, contempt. Hindi sila ganun. Lalo na ang namumuno sa inyo, dating Supreme Court Justice, hustisya yun. Hindi pa mumulitika, hindi grandstanding. Nasanay kasi ibang tao, mga kakababayan natin, puro grandstanding. Diba? Sige, tuloy tayo. How reliant are you or dependent on the findings of the ICI? Ano sila they refer cases to us. And we appreciate the fact that there are other people investigating and sifting through evidence. And at least, binibigay na sa amin na meron ng laman yung reklamo. Kasi syempre, trabaho rin namin yan, gawin yan. Pero kung ibibigay sa amin medyo handa na, half-cooked na siya, dulutuin na lang namin ng todo. Okay, so paano ngayon ito? What is your reaction to the resignation? Diba, before, sa totoo lang, bilanggit ko na kanina sa inyo to, ang balak lang ng Pangulo is ad hoc committee. Kasama DepDep, DBM, DPWH, kung di ako nagkakamali, para kasama yung DILG kasi local. Diba? Regional yon, talagang ad hoc committee lang. Okay? Tapos meron tayong sumbong sa Pangulo para aralin yun ng ad hoc committee. Sigaw ng tao. Dapat independent. Fact-finding commission, independent. Gumawa. Na ang purpose is fact-finding. Tapos biglang, dapat more power. Wala namang problema ang MACRI. But ang point ng Pangulo dito, hindi naman nila kailangan magparusa kung hindi darating. Hindi kailangan nila magpakulo kung hindi darating. Yan ay yung fact-finding commission lang kayo. Diba? Hindi nyo kailangan na kayo yung manghingi ng i-freeze yung assets. Kasi meron na gagawa niyan. Diba? Hindi nyo kailangan na magpa-ilbo. Lookout bulletin. Hindi na trabaho ng fact-finding yan. May nagtatrabaho niyan. At hindi niyo pwedeng ipahuli yung tao yan dahil kasi court yan. Pang-court yan. Nakuha niyo yung point? Kasi wala daw power na walang power na mag-aresto or magpahuli. Walang power na mag-freeze ng assets. Kasi meron ng ahensya for that. Your power, the power of ICI is just to gather documents. Gather documents lang, Lord Glenn, di ba? So, anyway, sige, tuloy tayo. Of former Secretary. I've known Babes for the longest time. I think I've known him for at least 15 years, maybe more. And I knew that he wasn't gonna stay that long. Kasi sabi niya nga boss, 80 na ako. I also have a life to live. So you believe that to be the actual reason, you think? Or is that like his corporate line? Hindi siya dismayado. Ayaw niya talaga tanggapin niya ng alam ko. Ayaw talaga tanggapin. Talagang hindi niya lang matanggihan ng Pangulo natin. Kaya tinanggap niya. So sa mga nag-iisip na, meron sigurong nalaman ito na hindi niya nagustuhan, kaya umalis. What do you think? Na mga intriga. Yan kasi, alam niyo yung ganyan mga intriga, nakakabigay ng maling idea sa mga nakikinig. Alam niyo yun? Imagine mo, si Miss Corina rin yun. Sa news ng bilyonaryo, biglang nagtaka. Ba't kaya? Nagsalita na si at the time, si Secretary Babe Singson, it's about health reason. Pero gumagawa sila ng intriga na siguro kaya umalis kasi may masasagasaan na. Siguro kaya umalis kasi tutumbukin na kung sino.
I mean, nagkikreate kayo ng malisya, nagkikreate kayo ng intriga. Diba? Nagkikreate kayo ng issue na pag-aawayan, pagdidebatihan, na walang ebidensya. Pero na-create nyo na sa utak ng tao na oo nga, baka. Di na lang niya kasi muna igalang kung ano yung sinabi ng taong concern. Ang hirap sa atin ngayon kasi mga ka-clear, gumagawa kasi sila ng sarili nilang theory. Instead, nakausapin muna yung taong concern kung sino ito mga ka-clear. Halimbawa, si Secretary James Singson nag-resign. Lilub at Ate Claire, ang chismis daw si Commissioner Babes natakot kay Escudero. Tingnan nyo? Napakasinungaling ng mga nagkalat ng chismis, totoo man. Kaya si Escudero sindakin din ang magkapatid na Rimulya para makatakas, ahen. Diba? Yun eh. Kawawa naman din yung mga tao inosente. Ito sa akin. Instead na yung tao tanungin nyo or hintayin nyo magsalita, ang gagawin ng mga news outlet na iba, kakausap na eksperto. Ibang eksperto na wala na, hindi naman privy o privy kung ano yung nasa isip ni Secretary Dave Singson. Ha? Halimbawa, halimbawa lang, Sir Propagandist Strategist or Miss Strategist, propagandista. Ano sa tingin nyo ang dahilan? Ano sa tingin nyo yung dahilan kung ba't nag-resign? So gumagawa sila ng sarili nilang theory. Instead na makinig muna doon sa taong concern. Ayaw ko na maging washing machine lang ang papel ko sa ICC. Oh. Diba? Tanungin yung tao mismo. Nagagamit na ibang mga propagandista na hindi lang pala yung ibig sabihin, gagawa sila ng sarili nilang theory para masiraan ang Pangulo. Diba? Yung DDS na taga Negros Oriental, Shiro. Diba? Meron pa taga Caloocan. May sariling may sariling kwento sa buhay eh. Diba? Sinama na yung tagahugas ng Malacanang o Palasyo. Ano naman ang hugasan? Diba? Hindi pa niya hindi pa siya nakaka-recover sa mga fake news na sinabi niya against Comelec Chair Garcia. Na para siya naging spokesperson na ngayon ay senador na. Nanira kay Comelec Chair Ras Felix, ang ombudsman ng DOJ unless say sa pag-convict. Actually, resolution sila para magrekomenda if the case will be filed. Pag DOJ, sila magrekomenda, sila ang may resolution, we find certainty or reasonable certainty of conviction, probable cause, and we recommend the filing of this case to court. Pag DOJ. Ganon din ang ombudsman. We recommend the filing of this case to Sandigan Bayan. Diba? So, ang message dyan, mga clear, ang pinaka-last say talaga dyan, Supreme Court. Pagka nagkaroon ng hearing sa DOJ, let's say, kung acquitted, tapos na ang laban, acquitted hindi na inaakyat sa Supreme Court. Pero pag guilty yan, syempre, Supreme Court ang pinaka-last say. Yeah? Okay? Tuloy. Think about that. Hindi naman, Babes is a veteran. Alam niya yan, alam niya lahat yan. Diretso kami mag-usap eh. Wala kami tinatago sa bawat isa. Diretso kami. So this is really about trust because baka may lumapit po sa inyo and say, can you please investigate the ICI? Paano yun? Pag merong magsabi na somebody is... Kung merong laman, yung sasabihin sa akin na gano'n. Kung meron silang ilalagay na palaman, titingnan natin. Kinumpirma ng ombudsman ang arrest warrant para sa 2 senador na ayaw niya. Ayan na, mga ito sinasabi ko, di ba? Meron na siya sinabi, 2 senador. Tama ba? 2 senador. Pero hindi pa natin pwedeng investigate the ICI? Paano yun? Pag merong magsabi maraming sunod-sunod yan. Wait lang. Senador na ayaw niya munang Kung meron silang ilalagay na palaman, titingnan natin. Sabi ko,
Kaya sabi ko, kailangan nyo madinig eh. Kinumpirma ng ombudsman ang arrest warrant para sa 2 senador na ayaw niya munang pangalanan. Pero ilan sa mga nadawit sa flood control scandal ay sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at Mark Villar, pati na rin ang mga dating senador na sina Bong Revilla, Nancy Binay at Grace Poe. Ang hirap magbanggit mga kaklira kasi baka magtampo sila, maghula tayo dito. Syempre, wag na lang. Basta 2 senador. 2 senador. There will be warrants of arrest issued against at least 2 of them by December 15 and more through the new year. Maraming sunod-sunod yan. Ang mabigat kasi dyan, yung pag-iimbestiga ng mga contractor is not very easy. But we're giving it a good shot. Talagang systematic yung trabaho ng mga tao dito sa atin. Yun lang mga clear. Wait lang, may bilang. Pero habang malalaking pangalan ang hinihintay ng halos lahat na mananagot sa korupsyon, sinabi ni Ombudsman Remulla na sila ay may ilalabas na kaso laban sa katiwalian na nagaganap umano kahit sa barangay level. I think you have to look into the barangay captains. Because I think corruption starts very, very low, nearest the poorest. I have a target already for that. Really? Yeah, because abuse of power begins from the very bottom. From the very bottom. And of course, top and bottom, parang bibingka yan eh. Correct. Sa mga Pilipino, bibingka nga kasi nasa ibabaw, may corruption. Oo. Sa ilalim, ganun din abuse of power din. Right. Kaya yun ang dapat titingnan natin kung paano natin ayusin. ICI in ICU. Di ba? Ayun lang mga clear, yun lang yung share ko kasi sabi ko para madinig nyo na merong info, no? Lumalabas na mukhang merong 2 senador na mai-issuean ng warrant of arrest. Unless hindi magtatago, o makukulong. Di ba? Mai-issuean by December 25, Pasko pa rin. December 15. Di ba? Nakakawa po si Bibian, lagi siya sinisi, yes! Nagtatrabaho na yung tao. Kung sino pa hindi nagtatrabaho, di ba? Kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, di ba? Yung pa yung parang inaangat. Di ba? Anyway, sabi naman ng Pangulo, kahit ano pa yan, rating na yan, basta trabaho lang. Walang gagawa ng itong klaseng pag-iimbestiga. Kundi niya sisimulan. At kung matatakot siya sa effect, hindi siya natatakot sa effect, handa siya dito. Diba? At ang maganda dito mga kaklir, meron tayong nadidig na news, yung mga sa businessman. Yes, oo, yung political noise nakaka-apekto sa ekonomiya. Pero sinabi nila, ang good thing, ang nag-act as whistleblower ay walang iba kundi ang Pangulo. Kaya kumaga doon sila kumapit sila because it's the president who became the whistleblower, sinimulan niya. So ang wish na lang nila sana matapos ni Pangulong Marcos Jr. itong issue na to, 'di ba? Mapanagot ang dapat na mapanagot.